I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello Philippines and universe. Naks naman guys, shoutout sa inyong lahat mga kababayan. Sa mga Marcos loyalists and supporters, ha? Mako mga best, breaking news. Ito na, mainit-init lang, 31 minutes ago. Nako guys, ha? Ito na po ang hinihintay po ng lahat. Bakit? Ito, ha? Sabi po ng PCO, Presidential Communication Office, at 20:22 PM today, 19 June 2024, Vice President Sara Duterte I went to Malacanang and tendered her resignation as a member of the Cabinet Secretary of the Department of Education and Vice Chairperson of the NTF-ELCAC effective July 19, 2024. Okay? Today, nagsabit na siya ng resignation paper at mag-start ito guys sa July 2024. O, diba? Social. She declined to give a reason why she will continue to serve as a vice president. Ayan, we thank her for her service. So guys, nakikita nyo naman dito, she declined. Okay? Okay, hindi po siya nagbigay ng anumang salaysay tungkol sa kanyang pagbitiw bilang sekretary ng DepEd. Well, same din doon sa mga issue about, Western Philippine Sea. No comment lagi. So, ano man guys ang kanyang reason, well, para sa akin good move naman yun. Bakit? Ito lang aking masasabi dyan. Marami po sa atin ang nakapansin, no? Na si Secretary DepEd Sara Duterte, medyo wala pong big achievement sa kanyang pamumuno as a secretary ng DepEd, mga kababayan, no? Marami po yan ang nagrereklamo. Actually, nagkaroon po ng rally yan sa harapan ng DepEd na Sara resign. Kasi nakikita nila walang paglago, walang big achievement. Well, para sa akin, good move naman yun ang ginawa niya, mga kababayan. Why? Siya din naman po mismo, no? Galing po sa kanyang bunganga na sinasabi niya, wala siya talagang sapat na karanasan mamuno bilang sekretary, na hindi niya pinag-aralan ng husto, mga kababayan. So, para sa akin, okay naman na yun. At least, nagiging honest din naman siya sa sarili niya, mga kababayan, na magbitaw bilang DepEd secretary, no? So I really wish yung ipapalit ni Pangulong Marcos Jr. Na secretary ng DepEd ay mas magaling, mas bihasa, kasi guys, marami po tayo na mga problema din sa bawat school, sa bawat region ng Pilipinas na kailangan tutukan din yon. Kasi alam nyo, sobrang madami kung tutuusin. Dapat yan guys, maglalakbay yung mga staff sa bawat region kung anong problema, alamin ang mga school, dapat i-repair yung mga luma, bigyan ng fondo ng tulong para mapalitan. Ganun lang yun guys kung tutuusin bilang sekretary ng DepEd, marami dapat na ayusin sa bawat school sa buong region ng Pilipinas. So para sa akin, maganda naman po 'yun ang kanyang ginagawa. At isa pa, mga kababayan, nasasabi ko po sa aking mga videos, nasabi ko, no, dahil sa panawagan na mag-resign, Sara resign, ang Pangulo hindi po nagtatanggal po 'yan. Sabi ko nga, si Pangulong Marcos Jr. naghihintay po 'yan ng kusa galing kay Sara Duterte na mag-resign, at ito naman, mga kababayan, nangyari na. Bagamat maraming masaya, and of course guys, manggagalaitin na naman ang mga DDS. At least hindi si Pangulong Marcos Jr. ang nagtanggal. Kusa na po niya ang nag-resign bilang sekretary ng DepEd at vice chairperson of the NTF-ELCAC. Okay, effective yan sa July 19. Ngayon, sinumite niya ngayong araw ang kanyang resignation paper. Tuloy. Ayan, dinecline niya. Ito po yung statement, from PCO statement. At 20:21 PM today, 19 June 2024, Vice President Sara Duterte, went to Malacanang and tendered her resignation as a member of the Cabinet Secretary of the Department of Education and Vice Chairperson of the NTF-ELCAC effective July 19, 2022.
She declined to give a reason why she will continue to serve as a vice president. We thank her for her service. Okay? So, well guys, as I said, no, wala siyang sapat na dahilan kung ano po ang reason. Pero sa karamihan sa atin, alam po natin kung ano po ang totoong kadahilanan. So, para sa akin guys, wag na natin siyang kumbaga ibabas. Well, maganda na po yan. At least, nanggaling po sa kanya ang pagre-resign. Hindi po galing kay Pangulo. Kasi si Pangulong Marcos Jr., mabait po yan. Hindi po nagtatanggal. Lalo't mayroon silang samahan nung last election. Tandem yung dalawa, no, ng unity team, no? Ay, kahit papano, hindi niya kayang tanggalin si Sara. Kaya, sabi ko nga, si Sara na lang ang kusa ang umalis. For sure yan. Tatanggapin ni Pangulong Marcos ang kanyang resignation paper. At ito naman ang nangyayari, mga kababayan. Now, so sa kanyang resignation, mga kababayan, I think nasa kay Sara na yun. Kung gusto niya nang makisali sa mga rally-rally, well, malaya na po siya, mga kababayan. Kaya susundan natin ang susunod na kabanata ng kanyang gagawing hakbang sa susunod, kung ito po ipamumunuan niya ang maisog rally, whatsoever, hindi natin alam, mga kababayan. I really hope sa kanyang pag-resign, no, hindi niya babanatan ng Pangulo, kasi alam nyo, ang Pangulo, naging maganda naman ang pakikitungo niya sa kanya, pero ang problema, mga kababayan, isa po sa mga nakikita ko rin, siguro naguguluhin na siya sa kanyang posisyon, dahil ito minsan, masasabi po natin, ang talagang nagdadrag sa kasiraan ni BP Sara Duterte, itong mga alipuris, itong mga DDS. Nakikita nyo sa social media, sobra ang paninira nila kay Pangulong Marcos Jr. In that way, mga kababayan, hindi nakikita ng mga DDS yung mga ginagawa nila, yun po ay malaking kasiraan kay Sara Duterte. Plus, yung ginawa ng kanyang ama na todo banat sa administration, walang hambas na talagang paninira, pambabastos, ay wala na talaga. Talagang lalong nasisira si Sara Duterte sa kagagawan din ni dating Pangulong Digong at itong mga attorney na tumatayo sa entablado. Kung mayroon kayong sisihin man kung bakit nasira din ang pangalan niya, no, at reason ng pagre-resign niya, walang iba guys kundi itong mga nagrarally na maisog rally. O, di ba? Sila yun dinadrag niya pababa ang pangalan ni Sara Duterte. O, di ba? Sana naisip din nila yun, no? Naisip dapat nila yun. Na ito ay kakasira ni Sara Duterte. Remember, mga kababayan, majority of the Filipino people anti-China. Oh, 'di ba? Maraming mga kakamping, karamihan ng iba diyan, karamihan ng ibang dilaw, suportado ang Pangulong Marcos Jr. Dahil nakikita nila magaling itong pamumuno at hindi ito palaaway. Kahit anong klaseng banat ng Duterte family, na itong mag-ama na ito, wala pa din. Actually nga, pasalamat dapat si Digong save by the bell siya tungkol dito sa ICC, 'di ba? Pero who knows, hindi natin alam ang maaring mangyayari kung ito ay magbagong isip ni Pangulong Marcos Jr. o papasukan ng ICC. Hindi natin alam, mga kababayan. Kaya sundin natin ang magiging resulta nitong pag-resign ni Sara Duterte. Makikita nyo na yan guys sa social media. Magtatahol na naman ang mga DDS vloggers, mga DDS alabira. Di ba? Expecteran nyo yan, no? Pero guys, sa ating mga kababayan na talagang pro Marcos, pipre po natin na sana tama na po ang bangayan, wala nang awayan, focus na lang sa pagtatrabaho, no? Ayusin na lang ang dapat ayusin sa mga gusot ng mga nakaraan, no? Suportahan natin ang Pangulong Marcos Jr., mga kababayan. Importante po 'yan. Kasi doon na lang po tayo focus, no? Wag nang away-away. Tama na 'yan. Naghihirap ang Pilipinas ngayon sa mga maraming problema, ika nga, no? So, yun guys, ang aking masasabi dyan, and pasalamat tayo sa kanya, kahit papano, nagampanan niya din, kahit ng bahagya, walang big achievement, well, ganun talaga ang buhay. Pag hindi mo na kaya, bitawan mo na, di ba? Kasi mahirap naman pilitin mo ang sarili mo, hindi mo kaya, wala kang achievement, walang resulta, sa pamumuno mo, then, magbitaw ka. Tapos, ang galing nyo magsabi na,
she is the next president agay. Hindi niya nga kayang pamunuan ng DepEd. Pangulo pa kaya? 'Di ba guys? Alam mo, ato si Sara, binuto ko po ito, no? At kinampanya ko pa. Pero dahil nga sa ginawa ng kanyang ama, no? At sa kanyang mga alipores, itong mga naninira kay Pangulong Marcos Jr., nawala po ang aking suporta sa kanya. Pasensyahan na lang tayo, pero ganun talaga ang buhay. So yun guys, ano po ang masasabi nyo sa pinakamainit na update news natin sa inyo? See you again guys on my next upload video. Kayo na pang bahalang umusga. Bye 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 and babush. God bless Philippines.